Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Muli nandito tayo sa lugar na ito. Nais muli natin samantalahin ang oras, ang panahon. Hallelujah. Salamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya, pagpapala. So, sa next week na, no? Holy Week. By Friday siguro, God is willing, doon tayo sa bahay, no, na kabahagi, no, mag-aralan ng salita ng Panginoon at I believe may ihahain sa atin ng Panginoon, no, na pagkain pang spiritual na napaka-importante, no, kailangan ito, lalo na ng mga kapatiran din natin, no, na kailangan marinig ng mga mensahe sa kapanahunan sa ating mga mahal sa buhay. At actually matagal na nating ginagawa yun, no, sa mga every Holy Week na tigil lang dahil sa pandemya. But ngayon, samantalahin natin, mamaya bigla na namang mag-lockdown na naman. So, we thank the Lord for that. Panalangin natin ang gawain na yun. Maybe we can invite some mga nakaka-fellowship na rin natin. At pag-pray natin na mag-provide ang Panginoon. At kumilos. Napakarami, no, na sasabihin, ipapakita ng Panginoon. You have to be reminded na panahon ito talagang magulo, both literal and spiritual, no? Talagang maraming pagkakabahagi, division na hindi natin malaman kung anong dahilan. Bata isa lamang malinaw, pinapahintulot ito ng Panginoon para makita natin kung ano talaga na nais niya, kung ano ang landas, no, na kailangan nating tahakin. Napakarami actually ang pinapakita sa akin ng Panginoon, marami, pero kailangan i-analyze at kumbaga yung pagkaka-align ba, depende kasi sa magiging audience, no, meron tayong pagkain, no, na talagang nararapat para din sa mga tao na ito, no. At isang bagay, yung yung nangyayari sa panahon natin ngayon, na dahil marami nag-aakala yung gera na yan, no, sa Europe, baka yan na, no, yung isang sign, no, na ng Panginoon babalik na. Actually nakita ko nung Sunday, sinad ko nga sa ating pastor, naintindihan ko na yung sentimento ng mga kapatiran natin sa end time, ng mga talagang naging panatiko ng spoken word. Nakita ko yung dahilan kung bakit napaka-significant sa kanila yung Russia-Ukraine war na yan. Hindi tayo nang down ng still we believe Brother Branham is the prophet of in his time. Maraming na-reveal, maraming pinakita ang Panginoon, but hindi natin maalis ang pagiging tao niya. No, yun ang nakita ko na doon nagkaroon ng lapses ang maraming end time movement. Katulad ng mga Trinitarian, sumobra yung tingin nila kay Kristo, naging Diyos na. Yung ibang sekta naman, masyadong bumaba kay Kristo, tao lang. Hindi nila nakita in a balanced way, in a right way,
kung ano nga ba talaga, no? Ito, sa mismong sulat ito, no? Preaching ito ni Brother Branham in the year of 1954, May 13, 1954, the mark of the beast. Now, sabi niya rito, I say this as God's prophet, the Russian Empire will drop an atomic bomb of some sort on the Vatican City and destroy it in 1 hour. No, yun yung ang masaklap pa rin nito, ang sabi niya, thus said the Lord. Now I heard someone sa mga midweek meeting, someone na nagsabi lang, basta sinabi ng propeta, thus said the Lord, paniwalaan mo na yan, thus said the Lord yan. Paano kung may makita akong thus said the Lord ni Brother Branham na mali? Mga kapatid, hindi ko sasabihin ito na baka technical error, maliin agad ito. Unang-una, hindi Russia ang tatapos o magpapatahimik sa Vatican. Not Russia. Dahil yung sinasabi rito ni Brother Branham na 1 hour, dito yan. Kaya sa kanila, I believe, kaya nakita ko rin kasi, kaya habang binabasa ko ito, pinapakinggan ko, nakita ko kung bakit gusto ni Brother Branham na mangyari na itong mga ito sa panahon niya. Dahil nararamdaman niya kasi ang rapture. Hindi naman pwede mangyari ang rapture na yung mga dinased the Lord niya, hindi naman mangyayari. Kailangan, bago mag-rapture, lahat ng prediction, lahat ng thus said the Lord niya, kailangan mangyari. Dahil kung hindi, walang rapture na mangyayari. Ito ang pinanghahawakan ng maraming end-timers ngayon. The problem is, lagi ko sinasabi, yung mahirap, kasi yung gusto mo lang makita, yun lang ang tinitignan mo. Mismo nasa spoken word yan. Now, kung talagang pinagpuyatan yan, pinagsikapan yan araw-gabi, naging scholar na nga, kumbaga hindi ba nila nakita yan? Or, hindi naman talaga, wala silang idea talaga. And take note, sa part na ito, in 1 hour, no, ang sabi is, the Babylon, no, the mother of harlots, will be destroyed in 1 hour. But not by Russia, dahil dito pa lang, sa Battle of Gog and Magog pa lang, pinatahimik na ng Israel yan. Saan pa sila kukuha ng atomic bomb? Wala na. Naklip na ang wings niyan, sabi sa Ezekiel 38:39, basahin nyo na lang. Wala na nga, wala nang malakas yan. Wala nang lakas ang Russia during that time. Pero kung ilalagay kasi ni Brother Branham dito lahat, and 3.5 years na lang natitira for the Jews, wala ka talagang magagawa, pagkakasyahin mo talaga yung kaganapan. Now, paano nila ipapaliwalag ngayon yan? Kasi nga, for Brother Branham, very specific, 3.5 years na lang So, wala na siya nakikita rito. Kaya saan mo ilalagay yung pagsira sa Vatican? Dito banda. Kasi hindi pwedeng sa panahon for the time of the Jews No? Ang masaklap niyan, thus said the Lord. May isa nagsalita rito, sabi, basta pag thus said the Lord, paniwalaan mo. Now, sa mga totoong agila, paniniwalaan mo ba to? Pero hindi ibig sabihin na kinikriticize natin na ating dinideteriorate o nilulook down ang ministry ng propeta na ito. Still, yun ang calling niya Maraming na-reveal Maraming na naihayag sa panahon niya. Pero yun nga lang, hindi natapos sa panahon niya. Marami pang dapat malaman ng mga kapatid na ito. Sobrang naging ganun ka-extreme
ang tingin nila sa propeta. But hindi natin ito nilulook down. Inaayos lang natin, na-analyze natin in a right way. Nang sa gayon, hindi tayo makulong doon, no? Maging stagnant sa spoken word lang. Lumabas si Brother Jackson and Brother Amos. Then we know whose ministry are in the lead sa panahon natin ngayon. Ngayon, nagkakaroon ng issue dyan kung sino yung gusto mo i-consider. No, itim ba o puti? Yun naman ang bottom point niyan eh. Di ba? Yun ang bottom point niyan. Actually, hindi turo o nagiging issue rito. Kasi kung turo lang, adi balikan natin yung mga maling turo. Yeah, kung doktrina ang issue, edi napakarami natin babalikan kung pagdating lang sa maling understanding. Pinalaganap mo pa, hinayaan mo pa na i-preach sa pulpito mo, na-highlight ka pa, nasaway ka na, kung aaral lang ang pag-uusapan, hindi yun ang issue. Kundi, kung sino ang gusto i-consider, puti ba o itim. Yun ang nakikita kong issue eh. Yun ang nakikita kong issue. Hindi nila pwede sabihin, hindi ko issue ang kulay, ganito, ganyan. Ano issue? Aral. Di balikan natin ang aral. Di ba? Ganun lang mga kasimple yun. Hindi nila na maitatanggi na rin na yan. Even itong mga end time na yung kumbaga stagnant na sila, no? Sa mensahe. Napakaganda na makita sana nila ito. At I believe na may pagkilos na gagawin ng Panginoon. Napakarami actually. Gusto ko lang pasalamatan ng Panginoon dahil ipinapakita sa atin ito ng malinaw. Though marami magulo talaga. Siguro hindi pa kayo familiar sa iba. Siguro hindi nyo pa masyado na-encounter. Pero once na makita nyo yan, talagang nalalaman nyo na merong something. Magulo mga kapatid. Magulo ang spiritual realm ngayon. Dahil ang kaaway, alam niya ang panahon niya ay nalalapit na rin. Now, regarding sa third temple, ito magiging issue kasi about the end time John. Ang magiging issue kasi niyan is yung kailangan gawin about doon sa third temple. Na pag sinabi nila na end time dyan is a type lang, yung templo kailangan gawin mong type lang din. Hindi siya literal. Yung templo literal na itatayo eh. Meron na nga silang miniature design eh. The only thing na nakikita ko roon na medyo sablay sa miniature nila, mga kapatid, kasama yung fortress ng yung Fort Antonia. Kung familiar kayo sa Fort Antonia, base yon ng mga Romano na tinayo sa tabi lang ng templo. Sabi ng mga scholar, sabi ng mga commentator, bakit yung nag-design nitong templo na to na miniature? Bakit may nakatlagay dyan yung Fort Antonia? Now, the Fort Antonia kasi, yan yung fortress ng 10th Legion ng mga Roman Empire. Siguro more or less 10,000 Roman soldiers ang naka-base doon sa tabi mismo ng templo. Sabi nila, bakit nila nilagyan ng ganyan design? Sa Romans yan eh. Kung sovereign ang mga Hudyo sa templo, bakit tinabihan nila ng ganong design? Now, doon natin makikita yan. No, yung pinaliwanag natin before, yung sinasabi na kay Juan na sukatin mo yung loob, the inner court, pero yung outer court, ayaw mo sa mga Gentile. Now, Jewish engineer or
architect ang gumawa ng miniature na yun sigurado. Kasi pag yung miniature, pag may miniature ka na, automatic yung pag nagpagawa ka na, yun na yung magiging actual design nun eh. Ngayon, kung isasama nila yung Port Antonia, alam na natin kung saan pupwesto ang Man of Sin. Dahil headquarters nila yun eh. Naalala nyo yung sinabi ko dito dati na walang literal na upuan na trono sa loob mismo ng templo. Walang ganong design. Now, paano makakatapak ang Man of Sin doon sa possible yung Port Antonia design nila na dating base ng even the Jews, hindi nila alam yan eh. Yung Wailing Wall, hindi naman talaga part ng Second Temple yun. Walang natira sa Second Temple actually. But part yun nung Port Antonia na sinasabi. Pero mo, dasal ka ng dasal doon. Hindi mo alam eh. Gawa pala ng mga kalaban nyo yun, Roman Empire. Bato nila yun. Dasal kayo ng dasal doon. Kay Yahweh. Pero dati masisisi, bulag eh. Binulag sila ng Panginoon eh. Ang nakakita niyan mga Gentile researchers, Gentile archaeologists ang nakakita nun. Now, medyo lumilinaw, nakikita natin kung paano nga ba tatapak ang Man of Sin doon. Now, pwedeng sa pamamagitan nun. Now, what I'm saying is, the rebuilding of the third temple, hindi nila mapipigil yan. It's very imminent. Hindi nila mapipigil yan. May miniature na sila, ano lang hinihintay nila? Yung lupa. But the truth is, yung tinatayuan ng Mosque Omar, hindi naman yun ang original na lupa ng Third Temple. Sabi ng mga hindi Jews, ng mga archaeologists, sabi na hindi naman yan ang talagang tinatayuan ng Third Temple dahil sa sukat pa lang, sablay. Hindi pwedeng gagawa ka ng templo na wala sa sukat dahil for them, by law of Moses, lalabagin mo ang law. Kung halimbawa sinabi ang sukat ng templo ay 100 by 100, dahil nga nakita nyo yung lupa kapos, gawin na lang natin 90 by 90. Nagkasala ka na agad ron. Hindi mo sinunod. At pangalawa, walang natural na source of water sa Mosque of Omar. But nandun siya banda sa yung nahukay ngayon na City of David. Nandoon ang sinasabi nila na location. Actually, nahukay nga pati mga bato roon na pundasyon ng templo ni David eh. Pero bakit hindi pa rin tinatayo? Sabi ng isang tumayo rito eh. Nakita na yung lugar kung saan dating tumayo ang pangalawang templo. Ba't hindi pa rin itayo hanggang ngayon? Ilang taon na nila na-discover yan, ba't hindi pa itanayo? Dahil ang gusto ng mga Hudyo, doon mismo sa Mosque of Omar. Ang dahilan nila is politics. Para mapaalis lang yung mga... Ngayon, current events update. Ngayon, nagsisimula na sa mga Muslim country ang Ramadan. Now, ito nakakalungkot. Yung mga ibang leaders nila, especially mga Muslim na magugulo, ini-encourage pa yung mga tao nila na manggulo. For the name of Allah. Kasi pag nanggulo sila, namatay sila, parang may dagdag kang ranggo sa langit. Ano bang klaseng turo yun? Pero mo, papakamatay ka, magsusuicide bomb ka, mananaksak ka. Ang dami ngayon namatay sa Israel na civilians dahil sa terror attack ng mga Muslim terror groups. Screwdriver, kitchen knife, mga pinuslit na mga... hindi ko alam kung napapanood nyo sa balita to, pero araw-araw ko napapanood, grabe. Lumulusot sa mga butas-butas kung saan-saan, mananaksak doon. No, magulo ngayon. Kaya nga sabi ko, si Brother Branham, ang paliwanag niya, nung time na bumalik from 1967, nang muling nabubuo ang Israel, akala niya yun na. Nung hinagayway the Israeli flag, akala ni Brother Branham, yun eh, ito na, nabubuo na, napupulfill na ang prophecy, pero hindi pa. Actually, hanggang ngayon, hindi pa rin talaga buo ang Israel as a sovereign country. Capital nga, hindi pa nila alam kung anong capital ng Israel eh. What I'm saying is,
may literal na templong itatayo. Now, yung trabaho nitong end time John, ang sabi kasi nila is, the end time John, ayan ay pagbuhos ng anointing. Kasi nga si John, kinaya niya yung yung book eh. Meaning to say, i-absorb niya yan. So it's a type na ang mga end time believer ay i-absorb din nila yan. Mahuunawaan nila. The question is, naunawaan ba? Naggulo-gulo pa nga eh. Fivefold, tuturuan mo pa. Fivefold, di magkaintindihan, di magkasunduan. Anong naunawaan? Anong outpouring na sinasabi dyan? Now, through the seven thunders, yan, tanong, paano mo malalaman ang seven thunders? Parang fivefold ministry ba yan? I claim, ganito ako, ako yan. Ay, isa ako sa seven thunders eh. Tapos, ang dala mo, spoken word. Magkakandaloko-loko tayo dyan. Dahil unwritten eh. Measure the temple at yung outer ipaubaya mo sa mga Gentile dahil lihurakan nila yan. Ba, sinong bride ang kayang gumawa niyan? Tsaka anong panukat ang gagawin mo? Anong panukat ang gagamitin mo? Diba? You will prophesy in many kings, in many nations. Parang ang ibig sabihin ay ang mensahe mo ay aabot sa maraming mga bansa, sa maraming mga lingwahe. Ang feeling ko nga parang may kiniklaim na syempre nakakapunta sila ng iba't ibang bansa. No, parang may ganun na ano ko lang yun I'm just assuming baka ganun. Pero babalikan natin ang mga aral, mga kapatid, sablay eh. May iniwan nga ako na tanong doon, hanggang ngayon wala pa rin eh. Hindi pa rin nasasagot. Habang pinapakinggan ko yung video, sabi ko wala namang ni-reveal actually eh. Yung logical side lang na paliwanag about Revelation 10, 10:7, Revelation 8, pinaliwanag na naman the logical side. Dahil nga ang issue is bukas na ba o hindi pa. In-insert na lang yung about the end time dyan. But, that's it eh. Walang end time, tingin ko mali eh. Kasi yung John ministry, for me, sablay yun eh. To be specific, dapat end time John ministry. Not the same John of 96 AD, but someone na talagang makakaunawa ng Biblia. Dahil si Juan ang kumain eh. This ministry of this person na talagang mapapaliwanag ng very clear ang Biblia, especially the book of Revelation. That ministry. Na kung sasabihin nila that is the bride, bakit ang mga bride ngayon na nagpapakilala ang gulo, hindi magkasundo? Magkakasundo lang sila pag membro ka ng ganitong simbahan, pag kasama ka sa ganitong sekta, natural. Pag magkakasama tayo, given, hindi pwede magkakaiba unawa natin. Kailangan pare-pareho tayo. There's unity. Kamusta naman yung ibang nagpapakilalang bride rin? Magkakaiba kayo ng paniwala. Fivefold na nagkakagulo pa, tuturuan mo pa. Ayan ba yung tipo? The end time bride na malalaman mo lahat? O malalaman mo lang lahat pag membro ka namin? Pag membro ka na ganitong sekta, dahil kailangan mo maniwala eh. Pag hindi, o doon ka sa ibang grupo. Ganun ba ang definition? Yan ang tanong eh. Kasi kung sasabihin natin that John is the type of the end time bride, for he will know everything. Ang tanong, ano na ba ang lalaman ninyo? Nalaman nyo ba na hindi naganap ang rapture during the time of Brother Branham? Nalaman nyo ba that Brother Branham has a message which is really an error? Error to. Hindi ko sasabihin ito na hangin as of now, dahil kung may maipakita sila na
isa pang statement, kumbaga yung dual statement. Pwede ko masabi na hangin, pero kung solid ito lang. At ito, at paulit-ulit niya itong turo, mga kapatid, masasabi ko, error talaga to. Masakit sa kanila pag narinig nila yan. Aba, yung kinikilala natin may error. Hindi ito major na turo ito, hindi ito yung mga si Kristo tao, si Kristo ganito ganyan. Major ito na doktrina. Kasi pagka kinonsider mo yan, edi abangan mo nang aabagan yung Russia. Tagal naman ng atomic bomb na nibagsak para mag-rapture na. Kung doon ka na lang nakatutok, mga kapatid, wala na. Baka nagulat ka, naggera na yung Muslim, Jewish, wala lang sa'yo. Mas magugulat ko, bakit naggegera ngayon ng Israel at ng Russia? Bakit? Wala yan, gera nila, wala yan. Rumors of war lang yan. Hintayin natin na bombahin ng Russia yung Vatican, yun na yun. Hindi mangyayari pa, mga kapatid, mangyayari yun. Yung pagsira sa Vatican, dito pa. Di abangan nila hanggang dyan. Pero hindi Russia. Russia, tahimik na yan Pinatahimik na ng Israel yan. Ganun lang kasimple. That is the problem, mga kapatid. Kaya ako, every time na meron tayong meeting dito, parang ginagawa na nating seminar. About the good moral stuff, mga kapatid, malalaki na naman na tayo. We read the Bible, nagbabasa tayo ng Biblia, nakikita natin ang nangyayari sa paligid natin. I think, kaya na naman natin sigurong turuan ng sarili natin. When it comes to good charactership. Di ba? We are no children anymore. Makakita tayo ng mali sa paligid natin, bila lesson, take that as a lesson, then apply na natin. Dahil kung pag-aaralan natin ng mga ganitong bagay, once a year lang, mga kapatid, baka malate tayo. Kasi yung ganong aral ng taga-norte, actually ngayon ko na lang ulit narinig na tinakil nila about Revelation. May time na may tinakil sila about Revelation, sablay pa. Biruin mo, pabalikin ka doon sa nagbebenta. Diba, sabi ng foolish virgin, pagbilan nyo kami. Aba, sabi ba naman babalik kayo doon sa nagbebenta. Sinong magbebenta? Ito, yung may dala-dalang timbangan. Pabalikin ka pa dyan. Knowing na wise virgin sa nagsasabi niya na pabalikin ka sa denominasyon, sa Katolisismo. Anong unawa niyan? Kasi sabi rin ng wise virgins, pumunta kayo doon sa nagbebenta. Sa Biblia, nagbebenta yung may daladalang timbangan. Aba, pabalikin mo ron. Sablay agad. Now, major doctrine yan Hindi yan yung mga maliliit na detalye lang. Kasalanan ka mamatay, kasalanan di mamatay. Major doctrine yan, pabalikin mo sa Katolisismo. Kaya nga, as much as possible, yung about good character, isa, dalawang beses na ipangaral natin. Kailangan magtanda na tayo. Dahil napakarami papakita pa ng Panginoon, napakarami na kailangan pang linawin sa Biblia, sa mga tao sa paligid natin. Kasi totoo yan, hanggat in the days of the voice of the seventh angel, mga kapatid, hindi lamang, I believe yung sinabi ng anghel, I believe it progresses Kasi, paano ko nasabi yan? If the voice of that seventh angel, etong spoken word lang, yari na tayo. Dahil ang spoken word, ang projection lamang nito is, ang ending lang nito, 1977 Yun yung mentality ni Brother Branham Pat yung pundasyon, yung foundation na sinet in the ministry of Brother Branham, yun yung nagtutuloy hanggang ngayon. And it should progress. Kailangan may progression yan. For the perfection of the saint and also for the bride. I believe may maririnig pa tayong
mensahe. Hindi ko pa talaga nilatag yung ano dahil i-reserve ko to para sa ating mga iba ring kapatiran na kailangan itong marinig, no? At gusto ko pasalamatan ng Panginoon sa mga biyaya, pagpapala. We ask nothing more, nothing less, but ang Panginoon napakabuti na pagpalain tayo sa lahat ng bagay. Hindi naman ito ang ating goal the promotion, ang financial and material, hindi naman yan ang ating goal. But if God sees those things na talagang kailangan natin, sabi ko nga, God will give us not the things that we want, but the things that we need, yung kailangan natin. No, yung kailangan natin, yung nagbibigay ng Panginoon, hindi yung gusto natin. Kasi kung gusto natin, specific yan. Pero kung ang may gusto ay ang Panginoon, siya nagbigay, mas mainam yun para sa ating lahat. Alam ng Panginoon ang pinakamaganda para sa bawat isa. So, salamat sa Panginoon sa lahat ng biyaya at sa liwanag ng salita na ito. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Yung liwanag na makita itong mga bagay. Ito masakit sa ulo na detalyihin ito, pero sa biyaya ng Panginoon kung walang tatayo sa atin, kung walang maninindigan, wala hindi nila malalaman itong may ganito pala, may ganyan palang turo. At least ngayon nalalaman na nila, no? So I thank the Lord for that. Salamat sa Panginoon. Hinda natin ating mga sarili sa patuloy pa na makikinig ang salita ng Panginoon. Praise the Lord. Salamat, Brother Johnson. Salamat sa naibahagi